2 Corinthians 5:17, New King James Version. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Paul has written that Christ's death for sin has changed the way he regards people. Instead of looking at each person as a mere human being, he must view those who are in Christ as something entirely different. Those who are in Christ are those who have faith in him, credited with Christ's righteous life and their sin forgiven by Christ's death in their place. Such people are new creatures. In today's message, Pastor Vic Del Rosario gives emphasis about our new identity in Christ, the meaning of mystical union. That in Christ we have a full and complete victory, and some of the scriptures about our new identity and character as a new creation in Christ. Our new self hates the sin that still has a hold on us. The difference is that the new creation is no longer a slave to sin, as we formerly were. We are now freed from sin, and it no longer has power over us. Nagapadayon ang aton nga series about mystical union. Now, kita nga mga Christians, kita nga mga anak sang Dios, maghambal tagani nga mystical union. No, it would also mean intimate, deep, transformative connection and experiences of oneness in Christ. I'll repeat. Union, it means intimate, deep, transformative connection and experiences of oneness in Christ. Sa Ilonggo pa, gintry ko nga i-translate, hanuot, madalom, may kabag-uhan nga pagpakig-angot kag eksperyensya dira kay Kristo. Amen? Amen. Now, magsiling tagani in Christ, magsiling tagani union with Christ, or pakipag-isa kay Kristo. Now, ang Biblia in the New Testament, many times, ginsulit-sulit ang phrase nga in Christ. So, mamangkot ko sa aton tanan, sino ang yara na kay Kristo sa sininga doog? Amen. Let's give and glory to the Lord. Hallelujah. When we are in Christ, according to 2 Corinthians 5:17, we are a new creation. Bag-o na kita nga tinuga. Amen? Sino ang mga bag-o nga tinuga sa sininga doog? Ay, ito ka-jutay lang. Sulitin ko. Sino ang mga bag-o nga tinuga sa sininga doog? Thank you, Lord. Amen. Wow. Now, ang pagbag-o sang aton nga kabuhi, isa ina kadako nga milagro nga aton na eksperyensahan kag aton nakita, no? Damo nagaayo sa balatian, nakabaton sang dagko nga mga blessings, nakabaton sa mga answered prayers. Pero kung ang kabuhi sang isa ka tawo nagabag-o, isa ina kadako nga milagro. Kay hindi ang tao ang makabag-o sa aton, kundi sa dira nga matuod kita nga nagpaidalom sa pagkaginoo ni Jesus sa aton kabuhi. Amen po ba? Amen. Amo ni ang isa sa mga experience ko personally, no? Kamutanan nakakilala kag nakakahibalo kung ano ang akon nga daan nga kabuhi. Kag by the grace of God, amo na gani nga sang una ang handom ko na lang nga mag-serve kay Lord diri sa Cadiz. Kag wala gid ko nagpinsar, no? In millions of thoughts. Wala gid ko nagpinsar nga tawgon gali ko sang Ginoo nga maging pastor. Kag the Lord knows nga sa tuod lang mga utod, many years nga ginpadala kami sa Pasay. Saksi man na ang akon nga Sister Gigi, Sister Manji, and Sister RV, Sister Mel. No, kami mga we are a team, no? Isa kami ka team nga naga-lead sang UCC Pasay. And
for how many years, wala ko gidyagin accept sa akon nga heart, kagin tawagid ko nga pastor. Kay kahibalo-bala ka mo, no? O sang accountability sang isa ka pastor. So, ang isa ka pastor, kung gintagaan ka, pulo ka miyembro, 20 ka members, 20 man ka souls ang imo sa labton kay Lord Jesus pag-abot sa siningatinion. So si Bishop, no, our apostle, kabalutang subong ang calling sang aton nga bishop, kaya ginatawag siya nga bishop, kag very, kung tanawon ta ang fivefold ministries, according to Apostle Paul, nakfulfill na sa kabuhi ni Brad Jan ang prophecy sa iya that the higher calling ginbutang sa Lord sa iya kabuhi is an apostle, no? Kag magsilita gani nga apostle, he is pastoring pastors. He is pastoring churches. At amo na subong, no? Amo na subong ang posisyon or ang function. Being a pastor, being a bishop is not a title, but it is a function. Amen? Amo na kinahanglan tagid pangamuyuan ang aton nga bishop kay hindi basta-basta ang ginapahimo ni Lord sa iya by the grace of God. Now, karon kay bag-o na ta nga tinuga. Magsiling tagani nga bag-o ang Ginoo madamo sa ginahimo sa aton nga kabuhi. Madumduman ta dayon ang aton nga born again experience. Kung paano ta una nga na in love kay Lord Jesus. No, kaya nga karon diri sa ato may mga bag-o nga gindala ang Ginoo kag wow, it's like a honeymoon sa mag-asawa nga very intimate. Sa pagsiling tagani nga nag-isa na ta kay Kristo, amat-amat nga naga-intimate, nagatapik kita dira sa iya. Again, magsiling kita gani nga mystical union, hanuot, madalom, may kabag-uhan nga pagpakig-angot kag eksperyensya dira kay Kristo. May kabag-uhan bala ang pagpakig-angot kag eksperyensya naton dira kay Kristo Jesus. So today, it's like an assessment. Parang, babalikan natin ang mga sarili. Babalikan po natin ang mga experiences natin kay Lord. And the Lord wants to strengthen us. Gusto sang Ginoo nga pabakuron kita. Kaya ako ginahambal ang pagpakighambal ni Lord sa amon sa Pasay sang sining tuig, no? Magpakabakod kag magpakaisog. Magpakabakod nga magpakabakod. Kay nga kagamay lang gid sang ulot, there is a thin line between faith and fear. Again, there is a thin line between faith and fear. Manipis lang ang agwat sang pagtuo kag pagkahadlok. Siguro, kung ikaw wala naging nahadlok, no? Sa siningatinion, ang mahambal lang namon si imo, sana all. Kay tanan kita, no? Tanan kita subong ari ta sa church, we are okay, no? Go praise ta kay Lord, go worship ta kay Lord. Pero sa kada karon text, makabaton ka chat, makakita ka naman sa mga bad news, nagaset in na naman ng fear. Amo na gani, no? Nga kita gusto ta pabakuron sang Ginoo sa sining adlaw. And magsiling ta gani nga new birth, it is instantaneous, but it is also progressive. Ihambal ta progressive. Nagapadayon. No? Nagapadayon, progressive dapat ang aton nga pagbago. Now, amo ini nga ang mga taga-Corinthians gin-remind si Apostle Paul. Kaya ang mga during yung backstory kung paano ni Paul ginsulat ang libro sang Korinto, ang iyang mensahe, ang sulat niya sa mga taga-Korinto, ang mga taga-Korinto nagbalik-balik sila sa pagpakasala. Nagbalik-balik sila sa iladaan nga pagkatawo. That's why relate ako sa message ni Paul. By the grace of God. Nga hambal niya gani, kamusang una, amo kamo sini. Pero ginbakal na kamusang dako nga bili. Amen. Ginbakal na kita sang dako nga bili. Amo na gani nga ihalad naton ang aton kabuhi sa iya
bilang isa sa pinaka kinahamutan nga halad in Romans chapter 12. Now, yes, the Lord can do a quick work. Ang Ginoo, dasig, hindi niya nga dasig ang iyang pag-work sa imo kabuhi. Amo na ganing hambal ni Jesus, may mga nauna nga naulihi, may mga naulihi nga nauna. So, wala nakadepende kung 20 years na tanga Christians or 30 years na tanga Christians, nakadepende kung paano ta matutuod gin-surrender ang aton tagipusoon kay Jesus. Amen? Nga maka-work siya sa aton nga mga tagipusoon. Now, amo ni ginahambal ta nga yes, the Lord can do a quick work, but there is no shortcut to spiritual maturity. Wala shortcut sa aton nga pagtubo espiritual kung paano kita magatubo. That's why struggle is real. Siguro ang struggle ko hindi pareho sa struggle nyo, pero bottom line is lahat kita merong struggle. Sino ang wala di ka struggle? O sana all ulit. Oh, okay? Lahat ta. No, kita tanan may aragid kita mga struggle sa kabuhi. That's why si Apostle Paul has to make an ultimate choice. Kinahanglan ni Apostle Paul maghimo sa isa ka ultimate choice. Basahon ta ang ginhambal niya sa Filipos chapter 3 verse 8. It is like a reality check, no, para sa kabuhi ni Apostle Pablo. Si Apostle Pablo, he found his one thing. Nakaplagan ni Apostol Pablo ang pinaka-the best nga butang para sa iya. And what is that? Filipos chapter 3, 8, and 10. Sa verse 8, ang hambal niya, hindi lang ina, kundi ang tanan man nga mga butang, ginkabig ko subong, nga wala sing pulos kung ikumparar sa akon, pagkilala kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Wow! Kung dako ng property mo, kag kung hambal ka nga, halimbawa may ara ka subong milyones sa bangko, may ara ka damo nga property, tapos like Apostle Paul, hambalong ka ni Jesus, anak, i-surrender mo na sa akon. Willing kita ay nga i-surrender na sa iya like Apostle Paul, it is only by the grace of God, of course. Tungod sa iya, ginsikway ko ang tanan, kag ginakabig ko ini nga daw pareho sang basura agod mangin akon si Kristo. Mahapos hindi. Hindi mahapos. Mahapos hindi. Hindi mahapos, no? Mabudlay. Amo na gani nga magsilingtang Christian life, madalas na sinasabi po natin, to live a Christian life is not difficult. It seems so impossible. Lalo na sa panahon natin ngayon, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, napakahirap mamuhay bilang isang Kristiyano. Sa Ilonggo pa, kabudlay magpakakristohanon sa sininga panahon. Tama, mali? Okay. Now, kumpara sa aton hapos, wow, thank you Lord, by the grace of God. Now, tanawin natin, ang deklarasyon ni Apostol Pablo sa verse 10, ang akon handom, subong nga makilala ko pagid si Kristo. So sa verse 8, may ara gitagali isikway. Ihambal tagani isikway. There are things in our lives that we need to renounce. Sa akon nga kabuhi, no, mo na gani sa kabuhi, being a homosexual. No, pag sinabing homosexual, wala may ginhambal ang Lord LGBTQ sa Bible. Ang ginhambal niya is homosexuality. Gintagaan na lang, no, sa iban nga mga, well, it is a challenge to us. Sa akon personally, makadto na lang ako sa akon nga kabuhi. Now, being a homosexual, hindi mo pwede ma-rebuke ang sin of homosexuality.
Kung ikaw ara sa bondage sang homosexuality, you need to go through self-denial. Kung ano man ang struggle natin, addiction man yan, bisyo, inom, ano man nga klase sang struggle, nga daw hindi na natin masarangan. You need to undergo, bisan pila pa ka rebuke ang himuon sa imo, if you will not allow yourself to go through self-denial, wala sang matudtuod nga pabag-o nga makita sa aton nga kabuhi. Kahapos ihambal sang word nga self-denial. Di ba hambal ni Jesus, if you want to be my disciple, take up your cross, deny yourself, and follow me. Subong, the popular culture, ang voice of the majority, these people nga upod sang aton nga mga kabataan mo na gani ipangamuyo tagid ang aton nga mga young people. Ipangamuyo tagid ang aton kita mga muyo kita. Ano ang ginhambal sa Facebook? Ginhambal sa Facebook, follow your heart. Di ba? Follow your heart. Amo na ba lang ginahambal ni Jesus? Ano hambal ni Jesus? Follow Him. Follow Jesus. Amen? Pero ang gina-offer sa kalibutan sa imo, follow your heart. No? Amo na ganing dapat itugyan tagid una ang aton tagipusoon sa Ginoo. Kay amo ni pinaka the best nga lugar Ginoo nga magahari siya sa aton nga kabuhi. That is popular culture. That is the voice of the majority. Para tayong that is we are in a counter-intuitive culture. Pag sinabing counter-intuitive, taliwas sa paniniwala natin ang gina-offer sang kalibutan. Tama, mali? May tama. Okay. Now, hambal ni Paul. Makita sa Galatians. Ang hambal ni Paul, Galatians chapter 2:20. So paano? Paano nga makasigurado kita this assessment? Paano kita makasigurado just like Apostle Paul kung para makita gid ang matudtuod padayon nga makita ang kabaguhan sa aton nga kabuhi. Galatians chapter 2 verse 20. Napatay ako kaupod ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nagakabuhi subong, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa akon. Kag ining kabuhi nga akon ginakabuhi subong, amo ang resulta sang akon pagtuo sa anak sang Dios nga nagahigugma sa akon kag naghalad sang iya kabuhi para sa akon. Amen. Thank you, Lord. Wow. Grabe, no? Kabudlay nga deklarasyon ni Apostle Paul. And this is a challenge to us. A crucified life. Ano ambot silingon paghambal ta nga crucified life? Pag sinabi nating self-denial, nga akinang lanta nga kalimtan o i-deny ang aton nga self. Kung barigtaron mo ang word nga self, ano ang magwa? Flesh. Pag ang Biblia gani gahambal sang word nga flesh, ano ang tinutukoy po nito? It speaks of our sinful nature. Ang aton tawhanon nga kinaiya. So kung tanawon ta lang aton nga mga katawhanon nga kinaiya, hindi ginaya magdala kahalamot-anan o kadayawan sa Dios. So tanawon ta ang ginhambal, ang reminder ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 17. Now ako personally, amo ni sa ang mga words nga naga-remind, it is a gauge, a check. Gina-check ko ang akon nga personal nga kabuhi. Kung bala Lord, ang ni James, kasubong ni siya sang mirror, di ba? Doon nagapanalamin kita, nga makita tang aton nga itsura. Hindi ta dapat kasubong sang isa ka tawo nga pagkabati sang pulong sang Dios, paglakat niya, nalimtan niya na ang iya nga dagway. Delikado. Okay, now, Galatians chapter 5 verse 17, ang pulong sang Dios, nagasiling, tungod nga ang gusto sang aton tawhanon nga kinaugali, kontra sa gusto sang Espiritu Santo o sang balaan nga Espiritu. Kag ang gusto sang Espiritu Santo, kontra man sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali.
Ining duha nagakontrahanay gani indi ta mahimo ang aton gusto nga himuon. There is an ongoing war. May ara pagpakig-away sa sulod naton. The war between the Spirit of God and the flesh. So, madumduman ta dayon ang ginhambal ni Bishop. Ano ang ginapakaon naton, permi? Kung ano ang ginapakaon ta, amo na ang mabuhi. Kung ginapakaon naton ang aton nga espiritu, ano gani aton nga spiritual food? Ano gani aton spiritual food? The Word of God. Mabuhi kabakod ang aton nga espiritu. Pero kung ang ginapakaon ta ang aton nga flesh, ang aton nga sinful nature, amo na ang nagamanifestar sa aton nga kabuhi. Tarawon ta, it's not my word, my dear brothers and sisters, it is the Word of God. Galatians, balikan ta ang Galatians chapter 5, verse 19. Ayan, verse 19. Okay, anong ginahambal sa pulos ng Diyos? Ang mga taong nga ang ila lang tawhanon nga kinaugali, ang ila ginasunod, mahibaluan gid paagi sa ila nga ginahimo. Ano ini maginahimo? Nagahimo sila sang immoral nga pakipagrelasyon kag mahigko nga mga buhat. Kag nagapagusto sila himo sang kalautan. Verse 20, nagasimba sila sa mga Diyos-Diyos, mga babaylan, nagakontrahanay, nagailinaway, maimon, maakigon, dalok, nagabinahin-bahin, kag nagagrupo-grupo. Verse 21, nagahisaay, palahubog, maluyagon sa mga kalibutanon nga kasadyahan, kag kun ano pa ang ila mga ginahimo nga mahigko, ginasilingan ko na kamo sang una kag subong, ginapaandaman ko kamo liwat, nga ang mga tao nga nagahimo sining mga butang, hindi masakop sa paghari sang Dios. Now, gusto sang Dios nga personal naton, nga usisaon ang aton nga mga kabuhi. We are nagatuon kita about mystical union or union in Christ. Kagamo ni ang mga kamatuuran nga sa dira gusto tagin magtapik, maging mahanuot, magadalom, may kabag-uhan ang aton nga pakig-angot kay Kristo Jesus. Gusto niya nga bayaan tani nga mga butang. Praise God kung wala na tayo sang struggle sa sini nga mga butang. Gusto sang Ginoo mangin mandadaog kita. Amen? Hambal kagina sang aton nga kanta. May kabag-uhan nga kabuhi. Kag diri sa Cadiz, no? The UCC Cadiz congregation will continue to shine. No, you will continue to shine in a greater light dahil damo pa nga mga katawhan sa Cadiz. Dako na nga revival ang natabo sa Cadiz, but kita tanan, no, diri sa Cadiz, padayon nga gamiton mightily. Nakita tanan kung paano si Lord nag-work in a very powerful way sa aton nga kabuhi. Kag hindi na gusto ni Lord nga mag-untat. There is more of God. There is an ocean with God. Ang isa ka frog nga sa dira nga nagalangoy-langoy siya sa bubon, abi niya amo na lang to ang body of water. Karon nag-ulan, pag-ulan, nag-awas siya, nagbaha, nakalabot siya sa river. No, paglabot sa river, wow! Kalapad gali isang body of water. Tungod nga nagbaha, river, nakalabot siya sa ocean. Sabi niya, wow, grabe. Sobra gali kalawak, no, sang body of water. Amo man na sa paghimuon ni Lord sa aton nga kabuhi. Amen. Hindi lang amo ni subong ang paggamit ni Lord sa aton kung gusto ta, no? Kung gusto ta magpaidalom, kung gusto ta when truly we are in union with Christ. Kung kita tuod-tuod na nga nag-isa dira kay Kristo Jesus. So, in Christ, we are a new creation.
also in Christ, we have full and complete victory. Buo na pagtatagumpay ang inihahanda ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Kailangan lang natin manindigan. We need to enforce that victory that Christ has done on the cross para sa imo kag sa akon. Amen. Manindigan. Manindigan sa pananampalataya kay Kristo. Ang humble diri sa 1 John chapter 5 verse 18, nahibaluan ta nga wala sing tao nga nangin anak sang Dios nga nagpadayon sa pagpakasala, kundi ginatipigan sang anak sang Dios gani hindi sa matandog ni Satanas. Amen. Sino ang mga anak sang Dios sa sininga lugar? Ang isa ka pruweba nga kita matudtod ng anak sang Dios, wala na kita nagapabalik-balik sa sala. Sala nga tinuyo, may ginatawag kita nga willful sins. Kag gusto, kag sa dira nga ginapili ta, nga magbalik-balik sa sala, matandugid kita ni Satanas. Promise man ni Lord, hindi ni promesa sang tao. Hambal niya, nahibaluan ta, nga wala sing tao nga mangin anak sang Dios nga nagapadayon sa pagpakasala, kundi ginatipigan siya sang anak sang Dios. Sino ang anak sang Dios? Sino ang anak sang Dios? Amen. Sino ang bugtong anak sang Dios? Sino nga? Si Jesus Christ, si Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus. Gani nga parang hindi sapat. No, parang hindi sapat pag sinabi natin thank you Lord. Pero pag sinabi natin thank you Lord Jesus, parang alam natin kung sinong Lord 'yan. Kasi ngayon maraming Lord, no? May drug lord, may Lord of the Rings, may landlord. Kaya be careful tayo kung sinong Lord 'yan. Kasi anyone, 'di ba? Sa social media, andamo na bisan sino na lang naghahambal, of course, si Lord. Sino ba ang wala nakakilala kay Lord? Si Lord. Pero ingat tayo, baka drug lord dyan, baka Lord of the Rings, landlord, o ano pa nga mga Lord. Okay, si Lord Jesus Christ, the Son of God. Amen? Ang mga tudtod nga nagpaidalom sa gahom sang anak sang Dios, nga si Ginoong Jesus, indigid matandog ni Satanas. Unless nga pahanugutan siya ni Ginoong Jesus. Katulad ni Job, gindiscuss sa ato ni Bishop last Thursday. That's why, sino bala ang nagadaog sa kalibutan? 1 John chapter 5, verse 5. Gani sino bala makadaog sa kalibutan? Magsilita gani nga kalibutan, anong ibig sabihin ni Apostle John? What is in the world? Of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Amo na ang aral sa kalibutan. So ang humble niya, gani sino bala ang magadaog sa kalibutan? Ang tao nga nagatuo nga si Jesus, amo ang anak sang Dios. Amen. It is just a reminder to us. If we are truly united in Christ, kung matudtod kita nga nagatapik na kita kay Jesus Christ, dapat klaro ni sa aton. Kaya mga klaro nga butang sa aton, amo mani ang mahatag ta sa iban. Amen. Hindi ka makahatag sa mga butang nga wala sa imo, nga wala mo naintindihan. That's why we need to understand, kinahanglan tagin magtuon sang pulong sang Dios. Ang humble pa gani ni Peter. 2 Peter chapter 3 verses 1 and 2 in the Message version. The Word of God says, "My dear friends, this is now the second time I've written to you, both letters, reminders, to hold your minds in a state of undistracted attention." Hambal ta, undistracted attention. Ibig sabihin, focus. Hambal ta, focus. Amo nang hambal ni Pastor Atching sa aton last Friday, nga dapat kita nga manak sang Ginoo, we have that focus. May focus dapat kita. Pag sinabi natin undistracted attention, hindi siya nadidistract. Speaking of distractions, ang distraction sa aton nga panahon subong, it comes
in so many forms. Damo na kaagaw si Lord Jesus sa kabuhita. Damo na kaagaw si Lord Jesus sa kabuhita. Cellphone? Ano pagid? Alam nyo na yan. No? Hindi ko na kailangang sabihin. Damo na kaagaw si Lord Jesus sa kabuhita. That's why, no, kung naga-double time, amo na ganing kasi Satanas, ano siya, humble ni James, para siyang leon na naghahanap ng mga Kristiyano na kanyang lalapain. Bakit? Bakit Kristiyano ang target niya? Kasi ayaw niya na ang mga Christians magpapatuloy kay Lord. Ayaw ni Satanas na tayo magpakabakod dira kay Lord. Gusto niya nga maagaw niya pa kita. Kag posible ba lang nga maagaw pa kita ni Satanas? Posible ba lang nga maagaw pa kita ni Satanas? Posible. No? Posible. Posible ba lang nga mag-untat kita sa pagtuo kay Jesus? Posible. Gani ang hambal ni Jesus, ang makapadayon, tubtub sa katapusan, amo lang gid ang maluwas. Nga ihambal pa nabi ni Lord Jesus, sandira ang gin-explain niya mismo ang kanyang second coming. Nga ginhambal niya pa nga ang makapadayon, tubtub sa katapusan, amo lang ang maluwas. Tani ginhambal niya na lang ang makapadayon sa tunga-tunga, amo lang ang maluwas. Ambot silingon, nakita na ni Lord Jesus nga may mga Kristohanon, lalo na sa panahon naton, nga magauntat kag hindi na makapadayon tungod sang pagsulay, tungod sang kapipitan, tungod sang tuman nga pagtilaw nga magaabot in the coming days. Do you agree? Basahan ninyo ang Matthew 24, the whole chapter. Maintindihan naton. We need to prepare. Ang hambal ka ni Chay Pasit, we need to prepare. No, wala kita nagahambal nga ay dokadamo gid may nahibaluan. Sometimes, no, kita by the grace of God, kinanglan tagid magtuon. Amo na gani ginahambalan kami sa una na sila sige lang naman na sila eskwela, sige lang na sila seminar, wala man sila nagadamo. Kabalota nga ang pagdamo hindi man sa aton kusog. Amen? Pero bulahan ang mga tao nga padayon nga nagatuon. Padayon nga nakakilala kay Jesus na agi sa iya nga pulong. Amen? Amen. This is a challenge to us. Sa sining nga panahon, tanan kita nagakinahanglan sa kabakod nga nagahalin kay Lord Jesus. Gani ang hambal ni Apostle Peter, sabi niya, hold your minds in a state of undistracted attention. We need focus. We need to fix our hearts, our eyes upon Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Kung matudtuod ta nga nagatapik kay Jesus, kung matudtuod ta nga united, nakipag-isa nagitudtuod kay Jesus Christ as Lord and Savior, gani magsiling ta nga Lord Jesus, Lord na natin si Jesus, it means, it demands what? It demands obedience. Lordship begins in the heart. Una, magsugod sa tagipusoon, kag nagademand ang pagkaginoo ni Jesus sang pagtuman. Hambata gani, pagtuman! Uy, pagtuman! Yan, pagtuman. Mahapos ni siya ihambal, pero budlay ni siya himuon. But we need the grace of God para mahimuon nato nini. Undistracted attention. Hambal niya pa sa verses 17 and 18. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. Wickedness of the social media, yes, this is a platform na naging advantage sa aton nga panahon para mawali ang pulong sang Dios. But be careful. Baka we can be led away with the error of the wicked. 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. The key word is grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Padayon nga magatubo sa grasya sang Dios,
kag pagkilala, paghihibalo na hanungod kay Kristo. There is a teaching, nahambal ko na ni Permi. May ara ga tudlo sa YouTube, sa Facebook, no, he is a pastor from Singapore nga nagatudlo siya about grace. Ang iyang teaching gina-considered sang madamo nga mga pastors nga hyper grace. Hyper grace bakit? Kasi ang iyang teaching, ang grasya ng Diyos ginagamit para magpakasala. Ano ang application? Si Lord diyang puno na iya sang grasya. Si Lord diyang maluluyo na iya. Si Lord diyang mapinatawaro na iya. Kung amo na ang aton konsepto, ang hambal ni Paul, ang hambal sa pulong sa Diyos, ginapasikpakpakan naton. Ginauyangan naton ang grasya sang Diyos. Busilingon, nga kung ikaw matudtod nga nakaintindi nakabaton sang grasya sang Dios, ang grasya sang Dios, ang aton kaluwasan pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo, kag pinaagi kay Kristo lamang. Busilingon, kung naintindihan mo na ang mga butang, ano ang right response? Dapat nagaresulta na siya sa pagsunod. Kag kung ginapili ta nga magsunod, mag-obey kay Lord, nagabuga na pagid ang iyang grasya sa aton nga kabuhi. Ang grasya hindi lisensya para magpakasala na lang ta. Remember 1 John chapter 5 verse 18 nga ang tudtuod nga mga anak sang Dios wala na ni nagapabalik-balik sa pagkapakasala. Ang hambal ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 30 sa Ilonggo, sa English, I will no longer talk much with you. Ini pagpakikihambal ni Jesus Christ sa iyang mga disciples in John chapter 14. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. Kasubong kay Ginoong Jesus, makahambal ta kay Satanas. Satanas, wala ka sang bahin sa akon, tungod ako matudtuod na nga nagpaidalom sa gahom ni Kristo. Amen. Sa dira nga si Satanas may plano sa imo kabuhi, makahambal ka sa iya. Satanas, wala ka sang bahin sa akon nga kabuhi, kay ang akon nga tagipusoon, kag ang akon panghuna-huna, para langgid kay Kristo Jesus. Amen? Kag sa sinalanggid nga paagi, makahambal kita, nga kita padayon, like Paul, katulad ni Apostol Pablo, makahambal kita, nga Lord, magakabuhi, Lord Jesus, magakabuhi na langgid ko sa imo, kay ikaw langgid ang matudtuod nga anak sang Dios, hindi si Kibuloy. No? Si Jesus Christ ang matudtuod nga anak sang Dios, kag kung kita matudtuod nga nagpasakop sa iya nga pagkaginoo, matudtuod gid nga hindi kita matandog ni Satanas. Unless nga pahanugutan sang Ginoo katulad ni Job. Verse ikaduha, ano ang aton response? Let's fix our hearts and our eyes to the Lord Jesus Christ. Katulad ni Job, he made the covenant in chapter 23, I think, or chapter 32, not sure. Humble ni Job, I made a covenant with God that I will not look at things that will defile me. Si Job nakipag-covenant sa kay Lord nga hindi siya magtanaw sa mga butang nga makapahigko sa iyang mata. Subong halos ang isa gina-introduce sang Facebook kag sa YouTube, ara dira ang pornography. Imagine that, pornography. Dati, kailangan mo, kung gusto mo maglantaw, X-rated or bold nga mga talanawon, kinailangan mo pa kinailangan mo pa mag-rent sang DVD, VHS, no? Pero subong, one click away. Pag-click mo sa cellphone mo, depende sa mga friends mo, may mga friends mo nga nag-post sila sa mga pornographic materials. And, you know, para naging ano lang yan, para naging normal na lang. Pero kita, biktima kita sinatanan, kita, sino ding wala cellphone? Kahit tagaan ko. Imagine that? Wala agad. Tanan ta may cellphone. Si Tatay Francis lang guro wala. No? Okay? So, kita tanan, aragi kita. We are, wala agad sang ano sa aton. Tanan kita, pwede gid nga maapektuhan sini. That's why, ano ang aton response? Like Apostle Paul,
kinanglan gid kita nga may ano, may talikuran. No, hambal ni Apostol Paul gani, kinanglan gid naton nga anong iya ginhambal? May ara gid kita talikdan, may ara gid kita isikway. Sa sini nga tinion, kung ang Ginoo naga pakighambal sa aton nga isikway na naton nga mga butang, arita sa right place. Arita sa tunga sang presensya ni Lord Jesus. Amen? Ang hambal sa puso sang Ginoo, kung ara ang presensya sang Dios, may kabag-uhan. Hallelujah! Kung ara ang presensya ni Ginoong Jesus, may kagawasan. There is deliverance. There is freedom. There is peace. There is joy. Inatanan, makaplagan lang naton kay Kristo Jesus.